Mga tol, totoo kayang Marcos itong si Amy Marcos? Kasi talagang hindi ko lubos maisip kahit gaano siguro kasama ang isang tao kapag kakapatid o kamag-anak niya ang pinag-uusapan, kahit paano may puso ito para doon, ano? Eh dito sa mga ikinikilos ni Amy Marcos, parang walang pagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Nais pong sirain ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Fake news ang pinapakalat sa harapan ng publiko, and worse, paulit-ulit na tinatawag na bangag ang gobyerno na ito. Pero ang totoo, siya po yata yung bangag sa Botox. Eh di naman siguro magiging ganyan ang mukha ni Amy Marcos kung hindi po siya nagpapa-Botox, di ba mga tol? Anyway, opinion ko lang naman yon. Pero ito kasi yung nangyari. Kahapon sa talumpati niya po dyan sa surprise rally na perwisyo na nagawa ng Iglesia ni Cristo, bahagi po ng talumpati niya ay ito pong aking babasahin. At mamaya ipapadinig ko po sa inyo para kasama kayo sa nabuisit. Ako lang ba mabibuisit? Idadamay ko kayo. Pinakinggan ko po yung talumpati niya, 4 na minuto mahigit ang inabot eh. Bahagi po ng 4 na minuto na talumpati na yan ay ang mga sumusunod. Ayon sa kanya, kasuklam-suklam ang gobyernong manhid. Manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Fake news po yan, fake news. Mamaya ipapaliwanag ni Yusik Claire kung ano po yung katotohanan. Mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Wala silang pakialam pagkat itong gobyerno ay bangag. Oh, para hindi lang ako yung nabuisit, idadamay ko kayo mga tol sa pagkabuisit. Pakinggan po ninyo ang talumpati ng kapatid ba talaga ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige nga, tingnan ko nga kung ano yung paniniwala ng ating mga manunood. Naniniwala ba kayo na si Senator Amy Marcos ay talagang Marcos? Comment 1. Naniniwala po ba kayo na ito po ay walang dugong Marcos? Comment 2. O, tanong ko po yan ha. Ulitin po natin. Naniniwala po ba kayo na may dugong Marcos itong si Amy Marcos? Comment 1. Comment 2 kung kayo po ay naniniwala na ito po ay walang dugong Marcos. Pakinggan po natin si Senator Amy Marcos sa kanyang walang kwentang talumpati kagabi. Grabe, ang daming naniniwala sa inyo na hindi siya Marcos. E totoo ba yung chismis kung ganon? Sabi kasi nila, Lacson daw po ito. Ewan ko kung totoo. Eh, ako, mas naniniwala ako sa totoo lang na siya'y nakapangalang Marcos. Hindi ko alam kung ano dugo niya. Tuloy po tayo dito. Mga Marines, control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko ang ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin, Nomba, makialam! Makialam po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon niya na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at pinapaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado. Pasensya na kayo. Ano?
Pangit daw yung nagsasalita, kaya pangit yung sound eh. Oh, Sony pa man din yung gamit ko dyan, oh. Kaso lang, wala eh. Tuloy po natin, ang pangit na nagsasalita ayon sa isang manonood po natin. O kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! Ano, we are one for corrupt? Tingnan nyo naman yung nasa hanay nila, mga tol. No? Wala yatang malinis sa hanay nilang mga senador. Anak ng teteng na yan. But anyway, ang daming naniniwala po sa inyo na hindi po siya Marcos. Bakit nyo kaya nasasabi yan? Meron pong isang loyalista na friend natin dito sa Facebook at broadcaster po ito. Si Sir Leslie Bocovo. No? Kanya pong ipinost ang mga sumusunod. Pinatranslate po natin sa Tagalog para mas maunawaan po nating lahat. Babasahin ko po sa inyo ang translation. Ayon po kay Sir Leslie Bocovo, ipakita nyo sa kanila, no, para po ito open letter niya para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ginoong Pangulo, sa mga nakaraang taon bilang inyong palagian at tahasang taga-suporta, tinupad ko ang aking pangakong hindi hihingi ng anuman sa inyo, lalo na tila ito na ang karaniwang ginagawa ng marami sa mga lumalapit sa inyo. Ngunit sa pagkakataong ito, alang-alang sa bansa, gagawin ko. Ano kaya yung hihilingin ni Leslie Bocovo? No, Bocovo. Eto na, tuloy po natin ang binabasa natin. Minsan at magpakailanman, maaari bang maging diktador kayo na madalas nilang itawag sa inyo at ipakita sa kanila kung ano ang kayang gawin ng bansag na iyon? Magpakita ng mas matinding pangil at mas kaunting pag-aatubili? 2 taon na lamang bago matapos ang inyong termino at gaano man kaganda ang kahihinatnan nito, ipakita nyo sa kanila na tao rin kayo at isang ordinaryong tao na may mga hangganan, lalo na kapag ang usapin ay umaabot na sa tahasang pang-aabuso sa inyong kabutihan at likas na kabaitan, na paminsan-minsan maaaring dumaloy ang isang kidlat sa inyong mga ugat upang maituwid ang mali sa ating sarili. Ipakita nyo sa kanila kung sino ang tunay at lehitimong pinuno at kung sino ang binigyan ng kapangyarihang protektahan ng Estado. Ang kalayaan sa pagpapahayag at pagtitipon ay nakasaad sa ating konstitusyon. Ngunit gayon din ang kapangyarihan at otoridad ng Pangulo upang pigilan ang kawalang batasan at labanan ang mga kaaway ng Estado kung inaabuso nila ang sagradong kalayaang iyon. Ayusin nyo ito dahil tumatanggi tayong gawin ito upang muli nating makita ang agarang pangangailangan na maging mabubuting mamamayan para sa kapakanan ng ating bansa at hindi para lamang sa iilang mga politiko wala sa katinuan. Panghuli, nais kong maging saksi sa harap mismo ng hanay ng mga taong kusang ipagkakanulo ang ating bansa para sa sanriling kapakinabangan habang sila'y ipinapakita sa kahihiyan. Ipagkaloob nyo sa akin ang kahilingang ito. Sumasang-ayon ba kayo sa ninanais ni Sir Leslie Bocovo, mga tol, na sana maging diktador si Pangulong Bongbong Marcos for a while, no? At ipakita sa mga matitigas ang ulo na ito na hindi marunong sumunod sa batas kung ano po ang uri ng pamumuno ng isang diktador. Sa totoo lang, gustong-gusto kong gawin yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero mukhang hindi tayo pakikinggan sapagkat mukhang napakalalim ni PBBM, mga tol eh. Hindi siya
hindi siya natin kayang sukatin ng ganun-ganun lamang. Meron po akong i-share din po sa inyo na post. Ito po ay isang panulat ni Mike Materese. No? Tama ba yung pagkakatanda ko sa kanyang pangalan? I-share ko lamang po sa inyo ito. Sandali lamang. Nasaan na ba banda yun? At hindi ko makita. Maganda yung kanyang obserbasyon sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos na ito dito sa issue partikular ang ginagawa po nitong Iglesia ni Cristo. Ito, nakita ko na. At tingin ko, tama ang obserbasyon niya rito. No? Sabi niya, ay again, English na naman ito, kaya ipatagalog po natin. Mas maganda kasing pag-usapan natin kapag ka nakatagalog. No? Ito yung observation ni Mike Matarese, not Mike Matarese. Oh, sabi niya po dito, kumikilos si PBBM sa mga paraang mahirap unawain. No? Kaya marahil yung pagiging diktador, hindi natin talaga yan makikita kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero sa mga kaparaan ng napakahirap unawain ayon sa obserbasyon nitong si Mike. Sinasabi ko ito dahil paulit-ulit na niyang napatunayan na alam niya ang kanyang ginagawa. Sa pinakahuling maniobrang politikal, ang kudita sa Senado noong May 13 na may espesyal na paglahok ni Bato. O, i-correct lang natin yung petsa. That was May 11. May 11, not May 13. May 11 na may espesyal na paglahok ni Bato de la Rosa at umano'y pinangunahan ni Cayetano, walang ginawa si BBM kung di maghintay at hayaang maglaro ang mga pangyayari. Siyempre, marami sa atin ang hindi natuwa sa tila kawalan niya ng aksyon at pinunapa siya bilang mahina at hindi makapagpasya nang hindi pa natin alam ang magiging resulta. Na sa tingin ko ay alam na niya noon pa man. Ang naging resulta ay isang kontra-kudita sa Senado na pinangunahan ng Eminent 11 makalipas ang ilang araw na nagmukhang desperado at katawa-tawa si Cayetano. Bukod pa rito, nauwi rin sa wala ang boto ni Bato. Ngayon, ang pagbibigay ng permit ng QCPD sa kanila ay nakapagtataka at ikinagalit ng ilan sa atin. Ngunit kung iisipin, ang palabas na ito ng INC ay malabong humantong sa anumang tagumpay dahil una sa lahat, wala itong suporta mula sa Amerika at militar, mga mahalagang sangkap sa isang kudita. Pangalawa, kung may 15,000 katao nga sa rally gaya ng ulat ng pulisya at bibigyan sila ng tig-isang chicken joy meal na nagkakahalaga ng 100 pesos bawat isa, aabot sa 1.5 million pesos ang gastos kada pagkain. Kung 3 beses sa isang araw silang pakakainin, mangangailangan ng 4.5 million pesos sa loob lamang ng isang araw. Sino ba naman ang gagastos ng ganoong kalaking halaga nang walang katiyakan na mapapatalsik ang Pangulo? Panghuli, ang permit ay hanggang Hulyo 1 lamang, alas 8 ng gabi at may kondisyon na dapat sundin ang mga nagrarally. Ang mga nakasaad dito dahil maaari itong bawiin anumang oras. Kaya para sa kanya, nakatakda ng mabigo ang rally na ito at wala nang makapagliligtas kina Peluca at Chucky sa hustisya. Kumikilo si PBBM sa mga paraang mahirap unawain at isa na naman itong tila checkmate niya laban sa mga icon ng DDS at sa kanilang mga taga-suporta. Oh, sa mga nagtataka, bakit parang walang ginagawa si PBBM and binanatan pa ng kanyang kapatid na pupunta pa sa Canada at ipagpapatuloy ang mahalagang engagement, no, sa Government of Canada, marahil isa po yan sa mga dahilan. Ano? Mahirap unawain ang napakagaling sa politika na ating Pangulong
Bongbong Marcos. Pero syempre, si Yusek Claire sa naging press conference kanina ay ito po ang kanyang naging sagot. Bago natin puntahan yan, ito na po yung kaganapan sa People Power Monument sa may EDSA. No, dumadami na po ang mga participants sa nasabing rally na ngayon ay may permiso na at tinatayang aabot daw po sa 100,000 pesos. 100,000 participants. Bakit ba pesos ang nabanggit ko? Hindi naman mga bayaran ng mga nandyan, ano? Sa tingin nyo, hindi naman siguro. Pero meron mangilan-ngilan. Kasi may kumalat na video, mga tol. May kumalat na video na 150 pesos lamang daw po yung binayad doon sa matanda. Ipakita ko po sa inyo, no? Imbis na hindi ko na maaalala itong topic na ito, naalala ko nagkamali ako ng bigkas ng bibig ko O isama na natin sa topic natin. Ang hirap na walang speaker. Kaya sabi ko sa kapatid ko, Tol, kukunin ko muna muli yung amplifier ko at gagamitin ko habang nagbablog ako. Pag nakabili na ako ng bagong speaker, saka mo kunin muli. Ito po, pakinggan po ninyo ito. Okay, salamat po. Baka na lang. Kulang yan. Ulitin natin. Disclaimer tayo Ito po ay reels sa page na Juan Sandugo. Hindi ko po alam kung yan ay totoo. Pero makikita po natin dito ang area kung saan mga naka-white sila at ito di umano ay nangyari kahapon diyan po sa White Plains Avenue. No? Hindi ko alam kung totoo yan. Pero sana hindi totoo. Kasi ang mga INC, sabi nila, hindi naman po sila bayaran. Sabi pa nga nung ilang INC member na nag-comment sa post natin, hindi mo alam ang doktrina namin. Kaya wag kang makialam. Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam sa doktrina nyo. Doon ka sumigaw sa rally ninyo sa EDSA. Bakit ka dito sumisigaw sa post ko? Ngayon, puntahan na po natin yung press conference ni Yusek Claire kanina at ito nga po, tumugon ang Malacanang sa mga akusasyon nito pong si Babalina. Kilala nyo si Babalina? Yan, yung nasa harapan ninyo para mabuisit din kayo. Ako lang ang nabibuisit Pinakinggan ko yan Nabibuisit ako Ayoko nanonood sa mga manluloko, manlilin lang Hindi ako nanonood sa mga nang tatanga Kaso lang kailangan kong panoorin kasi nakinig ako dito sa press conference ni Yusek Claire. At sa kanyang press conference, sinagot niya yung video. Sabi pa nga ni Yusek Claire, napanood niya kaya kailangan panoorin ko rin. Pakinggan po natin si Yusek Claire. Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang Alisin ko na yung talumpati ni Amy Marcos. Baka yung mga ate at kuya natin mainggit pa dun sa botox ni ni Amy Marcos. Hindi, biro lang po yun. Naasar ko lang si Amy Kasi ang edad ni Amy Marcos, mga tol, nasa almost 70 na yata ito, Tapos hapit na hapis pa rin yung muka, Halos walang kulubot. Daig ko pa ako may kulubot na ako dito, Yan, pag gumanyan ako, puro kulubot na, Si Amy Marcos, walang kulubot, Kaya bangag sa botox yan Hoy, tanga!
na DDS, salamat sa panonood ninyo. Shoutout sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. Ting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak. Di ko maiwasan matawa doon sa komento nung isang manonood natin. Pero yung puwit ni Amy, ano yun? Ano yung sinabi ng isang manonood natin? Nasa na yun? Pero yung puwet ni Amy, puro kulubot na. Hindi ko na lalagpasan. Ay, nako. Sabi niya, pero yung puwet ni Amy, puro kulubot na. Sabi ni Musikala. Tuloy tayo dito. Habang nakikinig kay Senator Amy Marcos, dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay napaka-tigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin Oy, sayang. kung sino ba talaga Hindi nyo nakikita. ang gumagamit ng illegal Teka na lang, droga hanapin natin. sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Yan, oh. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi Yan yung pinakita ni Yussi Claire, no? Duterte admits using marijuana to keep him awake. Sino ngayon ang addict? At hindi lang yan. Hindi lang marijuana ang inamin ni Rodrigo Duterte. Sa isang interview sa kanya, sabi niya, inaabuso niya ang prescribed medicine na fentanyl. Kasi, sabi niya, it felt like nasa cloud9 daw siya. Di ba? Hindi po fake news yun, ha? Mga tatanga-tangang DDS, ha? Matuto kayo mag-research. na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at Yan mga ang sinasabi natin, fake news. No? Fake news si Amy Marcos. Imposibleng hindi niya alam yung mga tulong na ipinahatid ng gobyernong ito sa ating mga kababayang magsasaka. Lalong-lalo na yung mga lupa, no? Na naipamahagi, nabigyan po sila ng mga titulo dahil po sa programa ng gobyernong ito. Ang dami-dami na, oh. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa
ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin farmers, fisherfolk. So, hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang follow-up, may batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika? Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, you said so yourself that the senator's speech has grave impact against the government at NBI po yung in charge sa pag-hold accountable ng mga nagpapakalat ng fake news. But does Malacanang think it's high time for Senator Marcos to be held accountable for spreading disinformation? Hindi lang ito pagkakalat ng fake news. Paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Hindi lang ito simpleng paninira, hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigahan ng kanyang kapatid. Nasa authority na yan kung kinakailangan imbestigahan si Senator Amy Marcos. Hindi po tayo mag-uutos. Okay, maliwanag naman yan. Hindi naman ganun si PBBM. Pero kung marunong makiramdam ang ating otoridad, dapat gawin nila yan. Hindi kinakailangang iutos pa ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Gawin lang nila yung trabaho. Kung meron bang pagpapakalat talaga ng kasinungalingan o fake news, itong si Amy Marcos, dapat makasuhan. Diba? Kayo mga tol, nais nyo bang makasuhan itong si Babalina? Dumadami na yung mga participants ng INC rally, no? Tinatayang 100,000 di umano ang dadalo dito ngayong araw po na ito. Humihirit sila na hanggang Friday ang kanilang permiso. Pero nanindigan ng Quezon City Local Government Unit na yan ay hanggang ngayon lamang. No? Pwedeng ma-extend ng gabi pero hanggang ngayon lamang. Ang tanong, aalis kaya itong mga INC kapag ka napasuna yung kanilang permiso? Malalaman pa rin natin mamaya yan. Pero mas interested ako doon sa Ludovica, no? Yung councilor diyan po sa City of Quezon. Sinabi niya, hindi daw sila aalis hanggat hindi bumababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Doon ako talaga interesado.
magkaalaman mamaya kung kaya niya bang panindigan yung kanyang sinasabi na hindi po sila aalis hanggat hindi po bumibitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. No? Abangan natin yan mamaya. Kaya magkita-kita tayong muli mamaya sa panibagong live stream. Maraming salamat. Paki-comment nyo po ang inyong saloobin tungkol po sa topic na ito. Natutuwa ba kayo o nabibusit dito kay Babalina? Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.